Na-delete man ang ilang digital file ng whistleblower na si Ben Hurloy kaugnay ng pork barrel scam. Check daw na may naiwan pa rin itong bakas na posibleng maging tip o lead sa investigasyon. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, kaya nga sabi ng isang technology expert at abogadong nakausap natin ay mahirap mag-sanitize ng list at yung nakadiscover ng NBI na mga na-delete na files ay pwede pa rin gamitin sa investigasyon ng DOJ at bilang ebidensya. Sa hard drive ng whistleblower na si Ben Hurloy, may na-detect ang National Bureau of Investigation ng NBI na files na binura na. Tulad na lamang ng listahan ng mga pinaluwal daw na pera ng itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles at balanse ng bank deposits ng mga NGO nito. Sabi ng NBI, hindi na na-recover pa ang ilan sa mga files na ito. Tinanong namin ang abogado at technology expert na si Attorney JJ Dicini, may halaga pa ba ang na-delete na files o tapon na ito at ang posibleng ebidensyang makukuha sana rito? When you delete a file, what happens is that the file is not actually deleted. What happens is that on the hard drive puts down flags that say that the particular sector has contents. I think it's difficult for, at least based on my understanding of how they operated, that they used multiple NGOs, that they dealt with a large number of people involving various projects. And a lot of these projects were ghost projects. Sabi ni Attorney Dicini, mahirap ma-sanitize o malinis ang listahan lalo na sa mga computer files dahil nag-iiwan ito ng bakas. Ang kailangan na lamang gawin ng otoridad, tuntunin at investigahan ang mga ito bilang leads. Potentially a lead because it indicates the politician involved, it indicates the amount of money involved. The DBM presumably keeps records, keeps track of how the congressman uses their PDAF or CDF. Ayaw pa magsalita ng abogado ni Lunes si Attorney Raji Mendoza tungkol sa mga deleted files sa hard drive ni Louie. Confidential daw ito dahil sumasailalim daw ito sa ginagawang fact-finding investigation ng Ombudsman. Hindi raw nila kukumpirmahin o i-deny ang mga deleted file, sasagutin daw ito ni Louie sa korte sa tamang panahon. Jessica, bukod doon sa mga files na hawak ni Ben Hurloy, isa pa raw na pwedeng tingnan ng ating mga prosecutors sa investigasyon sa PDAF scam ay yung mga telephone records nitong si Janet Lim Napoles. Jessica? Joseph, clarification. Yung bang nandoon sa files ni Ben Hurloy, wala bang hard copies yan? Meaning walang mga papel na printouts from the computer? I think what the DOJ did, yung from the hard drive, they printed it out. Kaya ang nasa sinasabi is meron 31,000 pages or documents. Mga track-track, di ba? Correct, yun yung mga track-track na ebidensya. I think that formed the basis for the complaint na yung first batch na isinampa ng DOJ sa Ombudsman. But nonetheless, even without the printout, yung hard drive can serve as an evidence. Dangan nga lamang, kung halimbawa ihahain mo to sa Ombudsman for the evaluation, mas maganda siguro na nakikita yung mga transactions as a hard copy, Jessica. Okay. And I understand itong files ni Loy na nasa NBI o yung iniimbestigahan ngayon, may kopya niyan ang Philippine Daily Inquirer. Correct. Ang sinasabi is pareho lang, yung naibigay ng mga magulang ni Ben Hurloy doon sa Philippine Daily Inquirer at yung isinumite ng NBI sa Senate Blue Ribbon Committee, Jessica. And I understand na yung Inquirer sinabi na sa kanila na walang na-delete doon sa napunta sa kanilang kopya, compare doon sa sinasabi ngayon na may na-delete doon sa hawak ng NBI o ni Louie na kopya. So mas kumpleto yung sa Inquirer. Well, kung i-consider natin na may na-recover, kasi yung NBI, dalawang kinds of documents as far as yung mga deleted and not recovered, and then deleted and recovered. So merong mga listahan, may mga documents na nakita na dinelete pero may pagkakataon na nakuha pa rin yan ng NBI. May second set of documents yung nasa storya natin na deleted na talaga forever. Ang naiwan na lamang ay yung mga file names. Yung file names are important and they can qualify as leads for our investigators to follow through, Jessica. Ito yung may Big Boy. Can you refresh my memory? Ano pa ibang files na nandyan? May mga bigote dyan, may dahon. And kasi yung the manner that Ben Hur named yung mga file, medyo telling .
So kung sinasabi nga nitong si Atty. Dicini, kung medyo naging generic lamang yung file name noong sa file si Ben Hur Luy, medyo mas may hirap gamitin ito as leads. But in this case, nakalagay dyan halimbawa 200 million, nakapangalan sa legislator at saka yung lugar sometimes kung saan ibibigay ito. So dun pa lang may tatlo ka ng aspeto na pwede mong tuntunin kung ikaw ay investigador ng NBI at ng DOJ. So kumbaga, the way it was created, the file names, they can provide as a lead. So kaya pwede pa siyang magamit as far as investigations Okay, go. kasi ang epekto nito nung nabalitang may mga na-delete na files, natural, may mga nagduda na, no? May mga question na dun sa credibility ng files na ito kung ganyang may deletions. Alam mo naman ang speculation, pag sinabing nagkaroon ng deletion, sabihin, kasi merong kinover up, merong nagpatanggal, etc. Whereas, may mga mapagkukumparahan naman dyan na kopya ng Inquirer, no? The same files, and may hard copies pa na sinasabi nga nung una, track-track. Correct, Jessica. Yun yung point ni Atty. JJ Dicini because it's impossible to sanitize the list. Sanitize halimbawa on the level of Ben Hur Luy, fine. Pwede ka mag-delete ng mga, let's work on that assumption na nag-sanitize, quote-unquote siya. Pero nag-leave ka ng trace. Ngayon, second level, kita na natin from the file name, kita na natin from his files, including the deleted at recovered files, yung full extent nung kanilang operations. Kasi kahit yung mga dinilit na nila, yung binasura na nila, ay nakita pa rin. So at least now, we know the full extent. It's up now to our investigators, the DOJ and the Ombudsman even, kung saan nila dadalhin yung investigasyon, kung ganito kalawak yung impormasyon na pwede nating mamina, kung baga, doon sa hawak nitong si Ben Hur Luy pa lamang yung pinag-usapan natin. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.